Sa planetang Virus, bumabalot ang katahimikan sa palasyo, ngunit sa panlabas na patyo, may isang taong sumisira sa katahimikang iyon. Bardock. Nakatayo si Bardock sa gitna ng patyo, kumikislap sa pawis ang kanyang katawan. Bawat suntok na ibinabato niya ay humahati sa hangin. Si Whis ay nakatayo ilang hakbang ang layo, pinagmamasdan siya gamit ang kanyang karaniwang mahinahong ngiti. Ngiti. Nagsalita siya sa tinig na puno ng kapanatagan. Mas mabilis ang pag-unlad mo kaysa sa inaasahan ko, Bardock. Hindi ko inakalang maunawaan mo agad ang daloy ng kapangyarihan ng mga pinuno ng Super Saiyan. Huminga ng malalim si Bardock at ngumiti. Iyan ang matagal ko nang hinahanap, ang kapangyarihang lampas sa mga hangganan ko, ang kapangyarihang magbibigay sa akin ng lakas para harapin ang anak kong si Kakarot ng harapan. Miss na miss ko na siya. Sa tingin ko mas malaki na siya kaysa sa akin ngayon. Bahagyang lumapit si Whis. Mas naging seryoso ang kanyang tono. Tandaan mo, lahat ng ginagawa mo ngayon ay dahil sa lihim na direktang utos mismo ni Lord Zeno. Natutulog si Virus ngayon at hindi niya dapat malaman ang nangyayari. Isa itong maingat na planadong sorpresa, isang gantimpala para kay Goku dahil sa kanyang tagumpay sa Tournament of Power. Sandaling tumigil si Bardock, tumingala sa langit at ngumiti ng maihalong hamon at pagmamalaki. Kaya gusto ni Zeno na makita ang magiging reaksyon ni Kakarot kapag hinarap niya ako. Napakahusay. Gagawin kong isang labanan ang paghaharap na iyon na hindi malilimutan sa kasaysayan ng mga universo. Nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang patuloy na tumataas ang kanyang enerhiya. Nagliyab ang paligid sa bughaw na liwanag habang nagbago si Bardock sa anyong Super Saiyan Blue. Ngumiti siya, hinihingal at buong pagmamalaking nagsabi. Whis, sa tingin ko handa na ako ngayon. Hindi na ako ang dating mahinang Saiyan. Gusto kong makita agad ang anak kong si Kakarot. Ngunit si Whis, gaya ng dati ay nanatiling kalmado. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti. Malakas ka na, totoo iyon. Ngunit ang kapangyarihan ni Kakarot ngayon ay hindi lamang Super Saiyan Blue. Kung nais mo siyang malampasan, kailangan mong maabot ang mas mataas na antas ng Ultra Instinct. Saka lamang magiging patas ang paghaharap ninyo. Ikinuyom ni Bardock ang kanyang kamao at ang kanyang titig ay puno ng hamon. Mas mataas na antas ng Ultra Instinct. Hindi ko pa naririnig iyan noon. Kung ganoon, simulan na natin ngayon din. Biglang sumigaw si Whis. Pakawalan mo ang lahat ng mayroon ka, Bardock, at huwag mong hayaang ang iyong kamalayan ang kumontrol sa iyong katawan. Ipinikit ni Bardock ang kanyang mga mata, habang ang kanyang enerhiya ay tumataas ng hindi kapanipaniwala at marahas na yumanig ang lupa. At biglang isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa buong palasyo. Ilang metro ang layo, sa marangyang silid-tulugan, nagising si Virus at nahulog mula sa kanyang higaan, nanlalaki ang kanyang mga mata sa galit at pagkagulat. Ano na namang kalokohan ito? Sino ang nangangahas gumawa ng ganitong ingay sa planeta ko? Sa labas, biglang huminto si Bardock nang maramdaman niya ang papalapit na presensya ni Virus. Ilang sandali lamang, lumitaw sa kanyang harapan ang Diyos ng pagkasira, nagliliyab ang mga mata nito sa tindi ng galit. Napatigil si Bardock sa kanyang kinatatayuan habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Hindi niya inaasahang haharapin si Virus bago niya matapos ang kanyang pagsasanay. Tumingin siya kay Whis, na nanatiling nakangiti ng mahinahon na para bang inaasahan na niya ang sitwasyong ito mula pa sa simula. Magaan na sabi ni Whis, mukhang maantala ang pagsasanay mo ngayon, Bardock. Nakatayo si Virus sa gitna ng patyo at ang kanyang tinig ay punang galit. Whis, sino ang Saiyan na ito na pinupuno ng ingay ang planeta ko? Ngumiti si Whis sa kanyang karaniwang mahinahong paraan. Siya si Bardock, ang ama ni Kakarot. Lahat na nangyayari rito ay batay sa mas mataas na utos at wala akong karapatang tutulan o pigilan siya. Bahagyang nanginig ang tainga ni Virus nang marinig iyon at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Mas mataas na utos? Mula kanino? Humakbang ng palapit si Whis at walang bakas ng takot sa kanyang tingin. Kailangan pa ba talagang itanong iyan, Lord Virus? Pinisil ni Virus ang kanyang mga labi, bahagyang lumitaw ang kanyang mga pangil, at dumaan ang kislap ng galit sa kanyang mga mata. Sa isip ni Virus, sa tingin ko, si Zeno o ang dakilang pari ang nagbigay ng pahintulot sa Saiyan na ito para matuto ng lahat ng ito sa aking planeta. Naabot na nga niya ang Super Saiyan Blue, at nangangahulugan iyon na sinusubukan niyang makamit ang Ultra Instinct, at naglalaban sa loob ni Virus ang galit at pangamba. Isa na namang Ultra Instinct sa unibersong ito. Kapag nakuha niya iyon, ang kapangyarihan niya ay lalampas sa kontrol ko, at maaari pa niyang hamunin ang aking otoridad bilang Diyos ng pagkasira. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang palasyo nang walang sinasabi, ngunit hindi siya dinalaw ng antok.
Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naiisip niya si Bardock na ganap na napag-aaralan ang Ultra Instinct at marahil ay nalalampasan pa siya sa labanan. Palihim niya itong pinagmamasdan paminsan-minsan, at lalo lamang lumalaki ang kanyang galit sa tuwing nararamdaman niyang papalapit si Bardock sa hangganan ng Ultra Instinct. Hanggang sa dumating ang araw na ginawa niya ang kanyang pasya. Isang umaga, tumayo si Beerus sa harap ni Whis, malamig ang kanyang tinig ngunit may nakatagong layunin. Whis, matagal na mula nang bumisita ako sa daigdig. Namimiss ko na ang pagkain ni Bulma. Dalhin mo ako roon ngayon din. Nagtaas ng kilay si Whis. Sigurado ka ba? Planetang daigdig? Nagkataon lang ba ito o may iba kang pakay? Ngumiti si Beerus ng tusong ngiti. Siguro. Pero kailangan ko ng kaunting libangan. Gawin mo ang sinabi ko sapagkat ako ang namumuno rito. Wala nang nagawa si Whis kundi sumang-ayon sapagkat malinaw ang mga alituntunin. Ang mga utos ni Beerus ay hindi maaaring salungatin maliban na lamang kung may direktang utos mula kay Zeno o sa dakilang pari. Sa isang bahagyang pagwagayway ng kanyang tungkod, naglaho si Beerus sa loob ng isang bughaw na sinag. Ngunit ang itinatago ni Beerus ay hindi siya umalis dahil lamang sa pagkain. Naghahanda siya ng isang tusong plano upang alisin ang saiyan na iyon bago nito maabot ang Ultra Instinct, isang plano na maaaring kabilangan pa ng paggamit kay Goku bilang pain. Pagdating ni Beerus sa daigdig, sinabi niya sa sarili, kung hindi ko mapipigilan ang pagsasanay ni Bardock, ang anak niya ang gagawin kong puntirya. Iyon ang magpapahinto sa kanya ng kusa. Inilabas ni Beerus ang Super Dragon Ball at ginamit ito upang ipatawag ang isang karakter na hindi inaasahan ng sinuman. Si Frieza. Tumayo si Frieza sa harap ni Beerus at yumuko ng may mapanuyang galang, habang nagpapakita ng takot sa kanyang mukha na tila wala siyang naunawaan sa nangyayari. Matapos niyang bahagyang maunawaan ang sitwasyon, sa wakas ay nagsalita siya. "Oh, Lord Beerus, hindi ako sanay na ikaw mismo ang nagpapatawag sa akin. Maniwala ka sa akin, hindi ko sinira ang planetang Namek. Pinagawa nila iyon sa akin nang hindi ko namamalayan." Sumagot si Beerus sa mapaglarong tono. "Pag-uusapan natin yan mamaya. Ngunit sa ngayon, si Goku. Kilalang kilala mo siya. Gusto kong makita ang kanyang katapusan, ngunit walang sinumang dapat makialam. Ayokong ako mismo ang gumawa nito. Magdudulot iyon sa akin ng napakaraming problema, maaaring pagpapatapon, o maging kamatayan pa. Ikaw ang pinakamatalino at pinakamatusong nilalang na kaya itong isaayos ng palihim. At magkakaroon ng gantimpalang karapat-dapat sa iyong talino." Isang tusong ngiti ang kumalat sa mukha ni Frieza. "Nakakatuwang alok yan. Sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang gusto mo." Samantala, habang papalapit si Goku sa kanyang tahanan, matapos ang kanyang karaniwang pagsasanay, bigla siyang huminto nang maramdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya sa kanyang likuran. Lumingon siya. Ipinagpatuloy ni Bardock ang kanyang mga pagtatangkang maabot ang Ultra Instinct, ngunit matapos sabihin ni Whis na may binabalak si Beerus sa daigdig, naguluhan ang kanyang isipan. Sa tuwing sinusubukan niyang palayain ang sarili mula sa kanyang kamalayan, nakikita niya ang larawan ng kanyang anak na nasa panganib at sumisikip ang kanyang dibdib. Mahina niyang ibinulong sa sarili. "Hindi ako makapag-focus. Kung may mangyari kay Goku ngayon habang narito ako, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Napansin iyon ni Whis at mahinahong nagsalita. "Ang takot mo ang pumipigil sa iyo upang maabot ang instinct, Bardock. Kailangan mong magtiwala na kayang protektahan ng iyong anak ang kanyang sarili. O makialam lamang kapag dumating na ang tamang oras." Ngunit hindi sumagot si Bardock. Nakatayo lamang siya roon habang nanginginig ang kanyang kamao. "Hindi. Kailangan kong pumunta roon. Hindi ko maaaring hayaan itong magpatuloy." At doon ay nakatayo si Frieza, nasa kanyang golden form, at nakangiti ng kanyang karaniwang mapanuyang ngiti. Kalmadong nagsalita si Goku. "Frieza, bakit ka narito? Wala akong nararamdamang hangaring pumatay mula sa iyo." Madilim na napatawa si Frieza habang humahakbang pasulong. "Huwag kang mag-alala, Kakarot. Hindi ako narito para manggulo. Sa kabaligtaran, may nais akong ibahagi sa iyo na napakaganda. Binigyan ako ni Lord Beerus ng isang natatanging kapangyarihan. Ang dalisay na kapangyarihan ng Hakai. Hindi lamang ito enerhiya ng pagkawasak. Isa itong puwersang nagtataas sa gumagamit nito ng higit pa sa antas ng sinumang saiyan." Nagtaas ng kilay si Goku sa pagkagulat, ngunit wala pa ring bakas ng pag-iingat sa kanyang mukha. "Kapangyarihan mula kay Beerus? Talaga? Kung ganoon nga ito kalakas, baka makatulong pa ito sa akin upang mas lalo akong umunlad." Lumapit si Frieza at ang kanyang tinig ay punang panunukso.
Ang sinumang magkamit nito ay nagiging napakalakas. Maaari kong ipakita sa iyo ngayon din kung paano ito idaan sa iyong katawan. Nag-alinlangan si Goku at humakbang pasulong, ngunit bigla siyang tumigil at isang seryosong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Hindi kita lubos na mapagkakatiwalaan, Frieza. Maaaring nagbago ka ng kaunti noong torneo, ngunit ikaw pa rin ay. Ikaw. Tumalikod si Goku, sinusubukang tapusin ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, salamat sa pagpunta mo, pero... Sa isang iglap, nasa harapan na niya si Frieza at idiniin ang kanyang kamay sa dibdib ni Goku, taglay ang mapanganib na puwersang iyon. Lalong lumawak ang ngiti ni Frieza habang pabulong siyang nagsalita. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang inaakala mo, Kakarot. Naramdaman ni Goku ang isang kakaibang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Hindi iyon ang hakain na inilarawan ni Frieza. Isa pala itong nakamamatay na bomba na pinuspos ng sariling enerhiya ni Beerus. Nanlaki ang mga mata ni Goku ilang sandali bago sumabog ang matinding sakit mula sa loob ng kanyang katawan. Isang tahimik na pagsabog na dumurog sa pinakasentro ng kanyang enerhiya. Sandali siyang napasigaw bago bumagsak sa lupa, walang galaw, wala ng buhay. Mapanuyang tumawa si Frieza. Sino ang mag-aakalang ganito kadaling magwawakas ang bayani ng mga universo? Walang labanan, walang ingay. Isang mabagal na kamatayan lamang sa planetang daigdig. Hindi ko alam kung bakit ginawa ito ni Beerus sa iyo, ngunit nagugustuhan ko ito. Nakatayo si Bardock sa harap ni Whis, ang kanyang mukha ay basang-basa sa pawis at puno ng pag-aalinlangan. Hindi na ako maaaring manatili rito. Nasa panganib ang anak ko. Nararamdaman ko iyon. Pumikit sandali si Whis bago muling dumilat na may mahinahong ngiti. Kung gayon, Bardock. Iwinagayway niya ang kanyang tungkod at bumukas ang transport tube. Sa isang kisap mata, pareho silang naglaho at nagtungo patungong daigdig. Ngunit nang dumating sila malapit sa tahanan ni Goku, nakita nilang nakahandusa siya sa lupa, tila nakipaglaban upang makatakas o mabuhay sa kung anumang nangyari sa kanya, ngunit wala nang galaw ang kanyang katawan. Wala na si Frieza sa paligid, na parabang tuluyan ng naglaho ang kanyang presensya. Sumigaw si Bardock habang mabilis na tumatakbo papunta sa kanyang anak. Kakarot! Ikaw ba iyan? Lumuhod siya sa tabi nito at marahang inangat ang ulo nito gamit ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Dahan-dahang iminulat ni Goku ang kanyang mga mata at mahinang bumulong sa basag na tinig. Sino ka? Kamukha mo ako. Sandali siyang tumigil sa kamuling nagsalita ng mahina. Beerus. Frieza. Mga taksil. Pagkatapos ay muling pumikit ang kanyang mga mata, na parabang tuluyan nang nawala ang huling sinag ng buhay sa kanyang katawan. Isang nakatatakot na katahimikan ang lumipas bago biglang sumabog ang enerhiya ni Bardock. Nyanig ng lakas ang lupa, naghiwa-hiwalay ang mga ulap sa kalangitan sa ilalim ng maningning na pilak na liwanag at ang kanyang buhok ay tuluyang nagbago tungo sa kumikislap na kulay pilak. Sa unang pagkakataon, nagising ang Ultra Instinct. Tumayo ng tuwid si Bardock. Ang kanyang aura ay umiikot na parang isang naggangalit na bagyo na nagbabantang lamunin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang kanyang tinig ay dumagundong na parang isang mabangis na dagundong. Frieza. Beerus. Walang sinuman sa inyo ang makatatakas sa aking puot sa pagkakataong ito. Sa malayong lugar, magkasamang lumilipad sina Frieza at Beerus, at sa unang pagkakataon mula pa noong Tournament of Power, nanginig si Frieza. Isang pamilyar ngunit nakapangingilabot na kapangyarihan ang rumagasa sa kalawakan. Gulat na nagsalita si Frieza. Ano ito? Hindi ba't napatay ko na si Goku? Hindi ba ito ang kapangyarihan ng ganap na pinag-aralang Ultra Instinct na nakita natin sa torneo? Sumagot si Beerus sa mahina ngunit nababahalang tinig. Ultra Instinct nga iyan. Ngunit hindi ito kay Goku. Ang kapangyarihang iyan. Kay Bardock yan. Nyanig ng enerhiyang iyon ang buong multiverse, mula sa malalayong kalawakan hanggang sa mga kaharian ng mga Diyos ng pagkasira. Maging ang mismong kalawakan ay nagkabitak-bitak sa ilalim ng napakalakas na liwanag, at ang kalangitan sa ibabaw ng daigdig ay tila handang lamunin ang sarili nito. Isang kapangyarihang hindi pa kailanman nasaksihan ang rumagasa sa buong planeta. Isang pagsasanib ng sakit, galit at tadhana. Si Vegeta, na noon ay nagsasanay, ay dahan-dahang nag-angat ng ulo, bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Ang enerhiyang iyan? Impossible. Si Kakarot ba iyan? Walang ibang sa iyan ang makaaabot sa antas na iyon kundi siya. Ngunit hindi niya dapat magawang maibalik ang kapangyarihang iyan mula pa noong torneo. Kung ganoon, paano? Sa malayong lugar.
Nakaupo si Piccolo sa tuktok ng isang bundok, malalim sa pagmumuni-muni. Bigla siyang dumilat. Lintik. Mismong daigdig ang nanginginig. Kahit ang hangin ay nagbago. Hindi ito karaniwang enerhiya. Sino sa mundo ang may kagagawa nito? Nararamdaman ito ng buong mundo. Mga tao, mga Diyos ng pagkasira, maging ang mga kataas-taasang pinuno ng mga universo. Nagliyab ang kalangitan sa isang liwanag na lumampas sa lahat ng hangganan. Isang liwanag na napakatindi kung kaya't maging ang mga Diyos ng pagkasira sa iba't ibang universo ay napahinto sa paghinga ng ilang sandali. Sa palasyo ni Zeno, marahas na nanginig ang mga banal na orbe ng pagmamasid. Napatalon si Zeno mula sa kanyang trono, kumikislap na parang mga bituin ang kanyang mga mata. Tingnan ninyo! Tingnan ninyo! Ang napakalaking pilak na liwanag na iyon. Siya iyon! Si Bardock. Talagang nagawa niyang mapagtagumpayan iyon. Pero bakit siya nasa daigdig? Hindi pa natin siya pinahihintulutang pumunta roon. Samantala, halos mabasag ang karaniwang kalmadong anyo ng dakilang pari. Ilang sandali niyang pinigilan ang kanyang sarili, habang ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pinipigilang galit, bago siya bumulong sa malalim na tinig na umalinggaw-ngao sa buong kosmos. Nilabag niya ang utos. Lumampas na si Bardock sa itinakdang hangganan. Walang sinuman ang maaaring sumuway sa isang pangako kay Lord Zeno. At ang kaparusahan para roon ay kamatayan. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Zeno at nagsalita ng may matinding solemnidad. Humihingi ako ng paumanhin, Lord Zeno. Ngunit kailangan na nating makialam bago niya magulo ang balanse ng kosmos. Maging ang bilis ng kanyang pandamang sa iyan ay napakadelikado upang pabayaang walang pumipigil. Sa daigdig, sa katahimikang sumunod matapos ang pagsabog, nakatayo si Whis habang nakatitig sa walang buhay na katawan ni Goku. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tungkod at isang banal na bughaw na aura ang umikot sa katawan ni Goku. Banayad ang enerhiyang iyon, ngunit sapat ang lakas upang punitin ang hangin sa paligid. Nanghina ang mga mata ni Whis at namutla ang kanyang mukha. Ang aking enerhiya. Mabilis itong naubos. Ngunit kailangan ko siyang iligtas. Paos na sumigaw si Bardock. Whis, makakayanan mo ba ito? Si Whis, na mabigat ang paghinga at nanginginig ang tinig sa unang pagkakataon, ay sumagot. Marahil. Ngunit napakalaki ng magiging kapalit nito. Higit pa sa kaya kong ibigay. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang tungkod at dahan-dahang nagsimulang magsara ang mga sugat ni Goku. Sa wakas, iminulat ni Goku ang kanyang mga mata. Nanlabo ang kanyang paningin at tila huminto ang lahat nang makita niya siya. Si Goku, sa mahina at nanginginig na tinig, ay nagawang umiti ng bahagya sa kabila ng sakit. Sino ka? Kamukha mo ako. Hindi. May kakaibang pakiramdam. Ikaw ba ang ama ko? Tila huminto ang mismong oras. Marahang tumulo ang mga luha sa mukha ni Bardock. Dahan-dahan siyang humakbang palapit at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Nanginginig sa damdamin ang kanyang tinig. Hindi na kita nakita mula noong sanggol ka pa. Akala ko tuluyan na kitang nawala. At ngayon, narito ka. Napakalakas mo na. Si Goku naman ay nagsalita sa mahinang tinig ngunit puno ng paghanga. Ama! Ultra Instinct! Naabot mo iyon ng ganoon kabilis? Paano mo nagawa? May kumpiyansang umiti si Bardock. Siguro dahil isang dugo ang dumadaloy sa ating mga ugat. Ngunit ang pinagmulan ang nananatiling pinakamalakas. Ha! Pinuto ng tinig ni Whis ang sandaling iyon, taglay ang tonong hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya, isang paghahalo ng pag-aalala at galit. Bardock, Goku, maghanda kayo. Hindi ipinadala ni Biro si Frieza ng walang dahilan. Nahulog tayo sa isang bitag, at maaaring wala ni isa sa atin ang makaligtas kung hindi tayo kikilos ngayon. Tila huminto ang oras sa loob ng isang tibok ng puso. Napakatindi ng pagkabigla. Bahagi lamang ng nangyayari ang naunawaan ni Goku at Bardock. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na questionin si Whis. Sa isang iglap, iwinagayway ni Whis ang kanyang banal na tungkod at nagbukas ang isang mabilis na umiikot na kosmikong lagusan. Tumingin siya kina Goku at Bardock nang mailubos na kaseryosohan sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Kailangan nating umalis kaagad. Papunta na rito ang dakilang pari. Walang pag-aalinlangan at sa loob lamang ng isang kisap mata, naglaho silang lahat sa sinag ng liwanag. Naiwan lamang ang mga abo ng banal na enerhiya. Pagkalipas ng ilang sandali ng mabigat na katahimikan, lumitaw ang tatlo sa isang hindi kilalang lugar. Tahimik ang hangin, ngunit ang enerhiyang bumabalot dito ay tila nagpapabaga sa mismong oras. Nakatayo si Whis sa harap nila, bahagyang maputla ang mukha.
Muli niyang itinaas ang kanyang tungkod at lumikha ng isang kumikinang na bilog na bumalot sa buong planeta. Isa itong pansamantalang harang na magtatago sa atin mula sa paningin ni Zeno at ng dakilang pari. Ngunit hindi ito tatagal ng higit sa ilang oras. Lumingon siya sa kanila ng may matinding kaseryosohan. Makinig kayo ng mabuti. Ang ginawa natin ay hindi maliit na bagay. Ngayon ay nararamdaman ni Zeno ang pagtataksil. Hindi magdadalawang isip ang dakilang pari na ipatawag ang lahat ng mga Diyos ng pagkasira upang tayo'y parusahan at marahil ay burahin kayong dalawa sa pag-iral. Yumuko si Bardock, baka sa kanyang mukha ang halo ng pagsisisi at takot. Ngunit hindi ako kumilos dahil sa paglabag. Ang gusto ko lang ay iligtas ang anak ko. Parurusahan ba ang isang ama dahil pinoprotektahan ang sariling dugo? Lumapit si Whis at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Bardock. Sa mundo ng mga pinuno, Bardock, walang saysay ang intensyon. Mga resulta at kilos lamang ang mahalaga. Huminga siya ng malalim, saka nagsalita sa mahinang tinig. Maaaring subukan akong kausapin ang dakilang pari upang bumalik sa palasyo. Ngunit hindi na ako babalik. Hindi pagkatapos ng ginawa ni Beerus. Hindi ko na gustong makita ang kanyang mukha muli. Sandali siyang tumigil, saka dahan-dahang nag-angat ng tingin na may bahagyang ngiti. Ngunit kailangan nating maghanda. May paparating na digmaan. Isang digmaang magtitipon sa mga pinuno ng mga universo at sa inyong dalawa. Si Goku, na tahimik na nakikinig, ay hindi kailanman inakalang darating ang araw na makikipaglaban siya sa mga Diyos ng pagkasira. Ngunit dahil alam niyang wala naman silang ginawang mali ng kanyang ama, bigla siyang ngumiti ng parang bata, punang kasabikan. Ngunit bago mangyari ang digmaang ito, Whis, sa tingin mo ba kaya naming harapin ng aking ama ang lahat ng mga pinuno ng sabay-sabay? Sumagot si Whis. Sa kasalukuyang lakas ninyo, syempre hindi. Kahit pa makaligtas kayo sa isang brutal na laban sa mga pinuno, maaaring makialam ang dakilang pari mismo. O marahil maging si Zeno, na ang tunay na kapangyarihan ay walang sinumang nakakaalam. Napatigil sina Goku at Bardock sa pagkabigla. Lalong lumalim ang kanilang kalituhan habang unti-unti nilang naunawaan ang lawak ng sakunang kinasasangkutan nila. Napabuntong hininga si Goku at nagsalita. Kung ganoon, kahit papaano, subukan ko muna ang lakas ng aking ama, ha? Mahinang natawa si Whis. Maaari, ngunit may isang kondisyon. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, lalaban ako sa inyong dalawa ng sabay. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng harapin ang tagapaglingkod ng mga pinuno. Nagtaas ng kilay si Goku sa gulat. Ha? Lalaban ka sa amin? Nagbibiro ka ba? Ngunit seryosong umiti si Bardock. Maniwala ka sa akin, anak ko, ang kapangyarihan ni Whis ay hindi dapat basta-basta biro. Isa siyang nilalang na lampas sa imahinasyon. Kahit isang bahagi lamang ng kanyang kagustuhan ay kayang huminto sa tibok ng iyong puso. Nagbago ang ekspresyon ni Goku at sa halip na kaba, mas lalo pang umigting ang kasabikan sa kanyang aura. Sinubukan niyang tawagin ang puting liwanag, ngunit hindi niya maabot ang Ultra Instinct. Bumilis ang kanyang paghinga at nanginig ang kanyang mga mata sa pagkadismaya. Marahang itinaas ni Bardock ang kanyang kamay, inilagay sa balikat ni Goku, at nagsalita sa mabigat na tinig. Kumalma ka, Kakarot. Huwag mong piliting kontrolin ito. Hayaan mo lang itong dumaloy. Huwag mag-isip, damdamin mo lang. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, at sa isang biglaang kisap, nagliyab ang lupa sa banayad na pilak na liwanag. Kumampay ang kanyang buhok, at umikot ang hangin sa paligid nila na parabang pinupuri ang kanilang presensya. Nakatayo ang mag-ama, magkaharap, habang ang kanilang mga Ultra Instinct aura ay sumasayaw sa pagitan ng katahimikan at pagsabog. Mahinang umiti si Goku. Hindi ako magpapadala sa iyo, ama. Mahinang umiti si Bardock bilang sagot. Kaya ito ang tunay mong lakas. Isang mahinang tunog ng pagtama ang sumunod, saka isang napakalaking pagsabog ang sumira sa kalangitan. Nilamon ng liwanag ang buong lugar, at ang mga bituin ay tila nanginginig sa lakas ng enerhiya. Sa mismong sandaling iyon, sa palasyo ni Zeno, nakatayo si Beerus sa harap ng dakilang pari, nanginginig sa takot, ngunit nagsasalita sa mahinahong tinig na puno ng panlilinlang. Aking Panginoon, hindi lamang sinuway ni Bardock ang inyong utos, dinala pa niya si Whis at tumakas mula sa inyong kapangyarihan. Mas masahol pa, sumama pa sa kanya si Kakarot sa pagtataksil na ito. Naging banta sila sa balanse ng kosmikong kaayusan. Si Little Zeno ay tumingin sa kanya na may tensyong ekspresyon, saka nagsalita sa tinig na inosente, ngunit nakakatakot. Goku, kaibigan ko, nagtraidor ba siya sa akin? Umiti si Beerus sa loob-loob niya, at ang kanyang mga salita ay tila lason. Natatakot akong ganoon nga, Lord Zeno. Marahil panahon na upang parusahan silang dalawa.
Ipinikit ng dakilang pari ang kanyang mga mata at nagsalita sa mabigat na tinig. Kung gayon, ipatawag ang lahat ng mga Diyos ng pagkasira. Dumating na ang oras ng paghatol. Samantala, sa hindi kilalang mundo, nakaramdam si Whis ng kakaibang panginginig, na para bang ang mismong oras ay nagbabala sa kanya. Alam niyang mabuti na ang kanilang nakamit ay hindi sapat upang magtagumpay sa laban kontra sa dakilang pari at sa kanyang mga tagasunod. Kaya isang hindi maipaliwanag na plano ang pumasok sa kanyang isipan, isang planong maaaring sumira sa kanya at maaaring gumising ng isang halimaw sa isang taong tila kalmado. Bigla niyang pinatigil ang laban ni Goku at Bardock. Habang nagpapahinga ang dalawa, buong tinipon ni Whis ang kanyang banal na kapangyarihan sa kanyang tungkod at sa isang iglap ay hinampas si Bardock sa ulo. Bumagsak si Bardock sa lupa. Walang galaw. Walang tibok ng puso. Walang kahit anong tanda ng buhay. Tila tuluyan na siyang nawala. Walang binigkas na kahit isang salita, umangat si Whis at lumipad palayo sa planeta. Lampas sa harang, iniwan si Goku sa pagkalito at pagkabigla, paralisado sa hindi makapaniwalang tanaw. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang katawan ni Bardock sa lupa, nagsimulang magbitak ng hindi natural ang mismong hangin. Lumuhod si Goku sa tabi ng kanyang ama, nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyugyug siya. Ama! Sumagot ka! Ama! Ngunit hindi gumalaw si Bardock. Nanatiling nakadilat ang kanyang mga mata sa nakamamatay na katahimikan, na para bang huminto ang oras sa kanilang paligid. Itinaas ni Goku ang kanyang tingin sa langit, umuumbok ang mga ugat sa kanyang mukha, habang mabigat at marahas ang kanyang paghinga. Whis, bakit mo ito ginawa? Bakit? Ang kanyang sigaw ay umalinggaw sa buong planeta, at ang liwanag sa paligid niya ay nagsimulang magbago. Ang pilak na aura na dati naglalarawan sa kanyang ultra instinct ay biglang naging isang purong puting apoy na tila masyadong dalisay, kaya't ang lupa sa ilalim niya ay unti-unting natutupok at naglalaho. Naglaho ang damo, naglaho ang mga bato, at ang mismong kalangitan ay nagsimulang magbago at magbaluktot. Bawat butil ng enerhiya sa kosmos ay nakaramdam sa pagbabagong anyo ni Goku. Ito ang kauna-unahang paglitaw ng orihinal na dalisay na instinct. Ang napakalaking enerhiyang pinakawalan ni Goku ay hindi lamang huminto sa paglawak, ito'y patuloy na kumalat ng lampas sa imahinasyon. Hindi lang nito nyanig ang daigdig o ang mga kalapit na universo. Naabot nito ang lahat ng mga pinuno ng bawat universo. Sa bawat universo, sandaling huminto ang buhay. Ang mga Diyos ng pagkasira at ang kanilang mga tagasunod ay natigilan sa lubos na pagkabigla. Isang malamig na takot ang dahan-dahang gumapang sa kanilang mga puso nang maunawaan nila na ang kapangyarihang ito ay hindi simpleng pagsabog ng galit, kundi isang banta na kayang magpawalang bisa ng buong mga universo. At ngayon, habang ang pinakadalisay na ultra instinct ay ganap ng nagising kay Goku, paano haharapin ang darating na digmaan?